Hello guys! It's me again. Panibagong araw, panibagong video na naman kung mapapanood nyo ngayong araw. Tara at samahan nyo ako dahil makikipag-birthday tayo sa kaibigan natin ngayon. At dito nga is dali-dali na nga ako lumabas ng bahay. At dito nga sinihintay nga namin yung mga ibang kasama namin na pupunta din sa birthday ng kaibigan namin. At dalawa pa nga lang kami dito. Si Kuya Joshua nga pa nga lang kasama ko dito. Sa part nga na ito guys ay inayos ko na muna yung motor dito at nilabas ko muna at ipinwesto ko na muna para mapainit na rin muna natin yung makina ng motor natin. At dito nga is para malaman din natin kung aandar ba to ito hindi agad habang hinihintay natin yung mga ibang kasama natin na pupunta sa birthday din ng kaibigan namin. At bago nga kami pupunta din sa birthday ng kaibigan namin ay nagplano nga kami na magsingil-singilan din muna at para ibili rin siya ng cake kahit papano ay may pasulubong naman kami sa kanya sa pagpunta namin sa kanila para hindi rin naman nakakahiya. At dito nga is chinek ko na nga muna yung gas ng motor ko dito at baka wala na at konti na nga lang ang gas nito dahil ang tagal ko na rin hindi ito napargahan ng gas. So dito nga is din-drive test ko na muna at inonto ang susi at pinandar ko na nga muna din para malaman ko at isang sipa nga lang kumandar na agad ang Kawasaki 120. Ay shish, Kawasaki 120 hindi pala TMX 150 lang yan. Pagkatapos ko nga pinainit yung makina ng motor ay umakyat na muna ako sa terrace at nag-video na muna ako at sabi kay Kuya Joshua maghay na muna siya sa vlog dahil habang hinihintay natin yung mga ibang kasama namin na pupunta sa birthday. A few moments later. Sa part nga na ito guys, dumating na nga isa naming kasama na pupunta rin na sa birthday ng kaibigan namin. At nagapakyut-pakyut pa talaga siya dito. Nilis oras na nga siyang pumunta, may pag-gana-gana pa siyang magpakyut dito guys. At ito rin, sumunod na rin ng isa pa naming kasama dito na pupunta rin sa birthday ng kaibigan namin. At siya nga pala si Daddy Kurt. At siya rin yung kasama ko na bibili ng cake mamaya papunta sa Malino. Dito nga ay kumpleto na nga kami at kumuha na nga ng perang bawat isa para mag-ambagan para pambili ng cake sa kaibigan namin bago kami pumunta sa kanila. At pagkatapos nga namin nag-ambagan dito para pambili ng cake ay dali-dali na rin kaming umalis ni Daddy Kurt papuntang Malino at siya nga palang nagmaneho dito sa motor na ginagamit namin. At dahil kapag akong nagmaneho hindi ako makakapag-video kaya sabi ko sa kanya ikaw na muna magmaneho para mabidyohan ko ang pagpunta natin sa Malino. A few inches later. Pagkalipas nga ng ilang minutong biyahe ay nakarating na kami kung saan kami bibili ng cake. At ang pangalan nga pala ng cake shop na pagbibilhan namin ay Sindis. At dito lang yan sa barangay San Jose, Malino. At pagkatapos nga namin na i-park yung motor ay pumasok na rin kami at nagtingin-tingin na kami ng cake na bibilhin namin para kay John Lee. Pagkatapos nga namin pumili ng cake at sabi nga ni ate isulat daw namin kung ano yung papasulat namin dito sa cake ng mismong pagbibigyan namin. Shoutout nga pala sa'yo ate. At ang pinasulat nga namin dito ay sabi namin happy birthday boy from tropa. Yun na lang ang pinalagay namin. At dito ay nag-video muna ako habang sinusulat ni ate yung pinasulat namin dito sa mismong cake. At pagkatapos ng may sulat ni ate yung pinasulat namin sa mismong cake ay nagbayad na nga kami at lumabas na rin kami ng cake shop dahil nakabili na kami ng cake para sa kaibigan namin na si John Lee. Ay dito nga ay pumunta nga muna kami ng gas station dito sa barangay San Jose, Malino at nagpagas muna kami dahil wala nang gas yung motor namin at nag-reserve na ito at baka di kami makauwi. Pagtulak pa kami. 2 hours later. Pagkatapos nga namin bumili ng cake at nagpagas ng motor ay dumiretso na nga kami sa Sukulaban kung saan yung bahay ng kaibigan namin at yun nga pala yung bahay ng kaibigan namin. At dito nga ibinuksan muna nila yung cake at chinek nila ito kung okay pa ba dahil baka naano sa ito sa biyahe. At dito nga sinindihan nga nila yung kandila at balak nga sana namin ay pagpunta namin sa kanila o bago kami pumasok sa kanila ay pagkakanta namin siya ng happy birthday nang hindi niya alam. Kaso hindi na muna namin sinindihan yung kandila dahil namamatay nga at medyo malakas yung hangin. So binitbit na muna nito nilang cake dito at papunta na nga kami at papasok na kami sa bahay ng kaibigan namin na si John Lee. Pasok na nga kami sa bahay ng kaibigan namin at dito ay sabi ko nga sa kanila huwag kayong maingay at sindihan nyo na nga yung kandila ng cake. At dito nga is natingin-tingin nga kami sa paligid at baka nandiyan si John Lee at hindi namin siya may surprise na may pagkanta. At dito nga sa part na ito ay binuksan na nga ni Tolji nilang cake at nilagay na nga ni Daddy Kurt ang kandila dito at sisindihan na namin. At alam nyo ba ang nangyari dito guys? Hay nako, nakakatawa talaga. Sheesh! Guys, nung pagkatapos nga namin sinindihan yung kandila dito ay pumesto na nga kami sa tabi ng pintuan ng kaibigan namin na si John Lee. At sabi nga namin dito, tao po, tao po. At alam nyo ba kung sinong lumabas dito nagbukas sa pinto ng bahay nila? Si tita nga pala yung nagbukas ng pinto dito dahil ay nako,
wala nga pala siya, dahil wala pala daw siya dito. Sinamahan niya nga pala yung tita niya. Pumunta nga pa sila ng Malino at dito nga binuksan na nga ni tita yung pintuan dito at nag-isa-isa na nga muna kaming nagmano sa kanya at nagtanong kami kung nasan ba si John Lee. Yun nga, sabi niya nga nasa Malino nga muna at sinamahan niya nga daw muna yung tita niya dahil may binili yata. Sabi nga sa amin ni tita, pumasok na daw kami sa loob at tumakyat na kami sa taas at sabi ni tita sa amin, katago na lang daw yung mga tsinelas namin para daw hindi daw malaman ng anak niya nandito na kami sa kanila. At tawang-tawa nga kami sa nangyari dahil pinlano-plano pa naman talaga namin na ipagkanta siya bago kami pumasok sa kanila. Pero yun nga, minsan nga talaga sa buhay natin mayroon talaga mga plano na hindi nangyayari or hindi natin na-reach yung expectation natin na gusto nating mangyari that day. Dito nga sa part na ito guys, hinihintay na muna namin dumating si John Lee dito dahil nasa San Jose Malino pa nga daw siya dahil kasama niya ang kanyang tita dahil nagpasama yata dahil may binili. So dito nga is habang hinihintay namin siya dito, nagkukwentuhan na muna kami at set up na rin muna kami ng camera at para pag dumating siya ay may pagkanta namin siya ng happy birthday nang hindi niya alam. At pagkalipas nga ng ilang minuto, tingnan nga ang hinihintay namin at dumating na nga ang kaibigan namin na si birthday boy. Happy birthday sa'yo, Daddy John Lee! Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Belum boleh. Woi, kainan na guys. Ayan, pagkain namin guys. Dito nga sa part na ito guys ay kainan na nga at napasaya naman namin si John Lee sa ginawa namin dahil at naging successful naman ang pagkanta namin ng happy birthday sa kanya at nakita namin ang mga ngiti sa kanyang labi at kaya masaya na rin kami. At dito nga ay sabi ko nga sa kanila at niyaya ko na silang kumain dahil gutom na talaga ako at hindi naman talaga ako nag-almusal dahil hindi ako talaga ng aking tiyan dito dahil alam ko na maitutumban na naman namin ang isang kalderong kanin ni tita dito at napakasarap nga talaga ng ulam namin dito dahil ang ulam namin dito ay burong tilapia at kare-kare. Doon pa lang panalo na at may Shanghai pa. Kasamahan mo pa ng Coca Salot, lagang mapapalaban ka sa pagkain. Maraming salamat nga pala sa libreng pagkain, tita. At pagkatapos nga namin kumain at busog na ang lahat at napagplanuhan namin na mag-videoke na muna at magkanta-kantahan at enjoyin lang muna ang buong maghapon na magkasama kami. Dahil ngayon na lang din kami ulit na kumpleto dahil sa sobrang busy nga at simula nung nag-graduate nga kami ng grade 12 ay hindi na kami masyadong nagkakasama dahil nagkaroon na nga kami ng sariling priority at nagkaroon na rin kami at iba-ibang school na rin kasi yung pinapasukan naming eskwelahan kaya hindi na kami masyadong nagkikita at nagkakasama. Hindi rin naman kasi pare-pares yung course na kinuha namin. Bali kaming tatlo lang magkakaibigan ni Jinil at Kuya Joshua yung parehas na course na kinuha at BS Cream nga pala yung kinuha naming course at si Daddy John Lee naman ay IT at si Daddy Kurt naman ay culinary naman ang kanyang kinuhang course kaya iba-ibang school yung pinapasukan namin. Kami namang tatlo ay pumapasok kami sa private school. Si Daddy John Lee sa private school din at si Daddy Kurt naman ay sa public school pero iba-ibang lugar kasi yung school na pinapasukan din namin kaya madalang na lang kaming magkakasama. At ito na yung ito ulit yung araw na magkakasama kami dahil sa birthday na isang kaibigan namin na si John Lee. Happy birthday sa'yo, Daddy! Sheesh! I wish you all the best! Sana matupad mo lahat ng mga pangarap mo. Ito lang kami lagi mga kaibigan mo na lagi nakasuporta at naniniwala sa kakayahan mo na kaya mo to pa rin ang mga pangarap mo. Ganun talaga siguro ang buhay habang tumatanda tayo lalong dumadami ang responsibilidad at mas pinapriority na natin yung mga dapat natin kailangan gawin at mas nagpo-focus tayo sa mga pangarap natin para matupad natin ito. Naman habang buhay, bata tayo, tumatanda rin tayo at kailangan natin patunayan sa ibang tao at sa pamilya natin na mayroon tayong narating sa buhay. Yun yung pagtupad natin sa mga pangarap natin o propesyon natin sa buhay natin. Ikaw na nanonood nito, alam kong may pangarap ka rin sa buhay. Ito lang ang sasabihin ko sa'yo, huwag kang susuko sa pangarap na gusto mong marating sa buhay. Sipagan mo lang. Kahit mahirap, kailangan mong kayanin dahil yan yung paraan para makamit mo yung mga pangarap mo. Wala ka sa sarili mo na kaya mo at magtiwala ka sa Diyos dahil ang Diyos ay may plano sa buhay mo. Kaya huwag kang susuko, kaibigan. Pagpatuloy ka lang. So guys, hanggang dito na lang. Maraming salamat sa panonood. See you on my next video. Bye-bye. Sheesh!